Good morning po sa ating lahat mga kaibigan. Mag-ano lang tayo, mag-update tayo sa ating mga pananim. Yan, ito po yung aking papaya na may ano na siya, may 5 buwan na siya ngayon. Tapos, yun, nakitaan ko na siya ng bunga. Ayan, malaki-laki na yung bunga niya, yan oh. Yan, hindi ko pa nalilinis dito. Maglalagay ako dyan ng ibang mga pananim. Kasi yung iba, na tanggal ko na, binunot ko na yung iba. Yung halaman pala, may nagbigay dito sa akin mga kaibigan ng halaman. Hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman na ito. Ito yan mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman na ito. Yan, maganda rin yung bulaklak niya. Ayan. Nagtanggal pala ako ngayon. May nakita akong bunga ng suha. Ayan, nakain na natin. Kinain ko na yung iba, yan oh. Malaking suha to. Malaki ang ano niya pero makapal ang balat kaya maliit lang yung laman niya. Yan oh, mapula yung laman niya mga kaibigan. Yan, nakain ko na yung iba. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung ano ko, yung mga alaga kong chicken nasa likod. Yung broiler chicken natin, harvesting na siya mga kaibigan. Ano na siya ngayon, 1 buwan na. Kasi nakuha ko yon December 12. Tapos ngayon, January 12. So, ano na, 1 buwan na siya ngayon. Sila ngayon. Ayan. Ayan, laging nakabantay yung ano ko, yung laging binabantayan niya yung mga manok. Yung alaga ko, ayan oh. Uy, lagi kang nakabantay dyan. Hindi talaga umaalis dito sa pintuan. Ayan, ito pala may ipapakita ko sa inyo. Yung nangingitlog kong manok, nag-ano na siya ngayon, naglimlim na siya ngayon mga kaibigan. Bali, 13 na itlog yung kanyang nilimliman ngayon. Bali, 15 sana yan, kaya lang nabasag yung dalawa. Marami rin siya mga itlog. Ayan oh. Pero ano siya, hindi siya nanunuka. Mabait siya, mabait. Ayan, dito tayo sa aking mga alagang broiler chicken. Ano sila ngayon, no? Tahimik sila ngayon. Pero pag binigyan mo ng pagkain yan, parang mga ano yan, parang hindi napakain ng 1 linggo. Yan, malalaki na sila mga kaibigan. Ito nga oh. Ito may ano na, kulang-kulang 2 kilo na ang timbang nito. Kasi kahapon, yan, pakita ko nga sa inyo kung timbangin nga natin. Kaya lang malikot. Up, huwag ka malikot. Sandali nga, no. Ano natin, timbangin natin yung isa. Oops, huwag ka malikot. Ayan. Andiyan yung timbangan natin. Sandali lang. Uyun. Huwag ka malikot. Ayan lang. Diyan ka ha, huwag ka malikot ha. Ayan. Ang timbang niya mga kaibigan na kulang-kulang 1 kilo and 1/4. Yung natimbang ko pala kahapon mas malaki yun. Huwag kang tumalon. Halika. Ayun palang ano, natimbang ko nung isang araw. Nung isang araw yun. Nagtimbang ako ng mas malaki pala yun. Kasi ang timbang nun, 3 guhit na lang, 3 gramon lang para 2 kilo ang timbang niya. Ayan, babalik natin. Huwag kang umiyak. Ayan.
ano na sila, kulang-kulang 2 kilo karamihan dyan. May pinakamalaki siguro dyan, hindi ko lang ano rin, talagang 2 kilo na yun pagka tinimbang. Kasi yung isang natimbang ko nung isang araw, 3 gramo na lang, 2 kilo na siya. Ayan po sila mga kaibigan. Ayan, nakakatuwang tingnan. Yung ano tarapal dito binababa ko yan kasi panay ang ulan dito. Ngayon lang nagpakita ang araw. Bibigyan natin sila ng pagkain ngayon. Ayan, in-extend ko na nga itong kulungan nila para lumuwag sila. Pero ito pagka malaki na sila, yan, masikip na naman. Pero ano na, sakto lang sa kanila siguro ito. Kasi 1 linggo lang sila, harvest na. Harvestin ko na to sa 15 yata, 15 hanggang 20 ng January. Harvest ko na yan mga kaibigan, yan oh. Nagsisiksikan sila. Pero doon sa dulo, yung iba doon pumunta dito. Kasi pagka pumasok ako dito, pag nakita nilang pumasok ako dito, akala nila may dala akong pagkain, kaya nagsisilapit na kagad sila. Yan, ano lang yan, kabibigay-bigay ko lang ng pagkain sa kanila ha. Pero ito na naman, pagka pumasok ako dito, aray, nanunuka pa ito oh. Nanunuka pa ito oh. Pag pumasok nga ako dito, magtatakbuhan sila, papalapit sa akin. Ito, bibigyan mo natin sila ng pagkain. Kala mo, hindi sila pinapakain ng 1 linggo. Pero kanina lang, binigyan ko sila ng pagkain. Pero ano na naman, gutom na naman. Mahirap maglagay ng pagkain kasi magtatakbuhan yan. Dito natin ilalagay ang pinapakain ko pala sa kanila mga kaibigan. Kada pakain ko 2 ganito, 2 puno na ganito. Ayan, konti na lang. Isa pang ganito kailangan ang ilalagay natin. Yan, may dumi yung kainan nila, kailangan tanggalin muna natin kasi pag naglagay tayo ng pagkain, madudumihan yung pagkain nila. Kailangan malinis din yung pagkain. Yan, kayo rin natin yung mga kainan nila para malinis. Pero yan, akala nila maglalagay na ako ng pagkain. Ang gugulo. Ayan, tabi muna kayo, tabi. Bakit sasahod pa ninyo yung dumi nyo? Kala nyo, magbibigay na ako ng pagkain. Tabi muna, tabi. Ang gulo. Tabi muna. Nako, hindi ka makapaglinis mabuti. Kailangan tanggalin natin yung ipot nila kasi yung iba talaga hindi maiwasan. Umiipot dito sa kainan nila habang sila kumakain. Ayan. Yun, may isa pa. Ang laki ng dumi. Si alaga ko namang aso, laging nakasama yan. Pagka pumasok ako dito, sasama rin yan. Papasok din dito sa kulungan ng manok.
Sandali lang. Huwag kang magulo. Sandali lang. Linisin ko muna to. Kainan nyo. Ayan. Ang ano pala dito mga kaibigan, bago ko bigyan sila ng pagkain, naglilinis ako dito sa umaga. Tinatanggal ko na yung kuwan nila, yung ipot nila. Tapos yung sa hapon naman, mga alas 4 yan, nililinis ko na rin yan. Ngayon naman maraming naman. Kailangan mamayang alas 4 tanggal yan, alisin ko ulit yan, yung mga dumi na yan. Kasi siyempre pag hindi mo nilinis, pag pinabayaan mo yan, mga 2 araw mabaho, umano na yung amoy nila. Kaya kailangan, ang ginagawa ko sa umaga, ano na yan, tinatanggal ko yan. Tapos sa hapon ulit, sa bandang hapon, alas 4 ng hapon, kailangan tanggalin ko na ulit yung mga dumi, yung mga dumi nila. Ayan, magbibigay na tayo ng pagkain. Tingnan nyo mga kaibigan, ang kukulit nila. Alam mo, hindi sila pinapakain. Mayat maya lang, papakain ako. Nakagulo na. Urong. Ito. Dito naman tayo sa kabila. Itong kabilang kwarto, yung bandang dulo, tahimik lang sila. Yung iba hindi na makakain kasi masikip na sila. Ang ginagawa naman yan, pagka nabusog na yung iba naman, umaalis na lang yan sa kainan. Tapos yung iba naman, parang ano rin sila, parang pila-pila. Masikip kasi yung ano natin, yung kulang sa space yung kulungan natin. Kaya pagka na-harvest to, ang bala ko, luluwagan ito ng konti. Ayan, idudugtong ko pa dito, i-extend ko pa ito mula rito hanggang dun sa dulo. Tapos ito, okay na ito kasi lagpas kalahati na dito sa espasyo ng likod ng bahay ko. Gagawin ko na lang yung dulo na yon, i-extend ko pa yan hanggang sa dulo. Tapos ang kainan nila, isa doon pahaba, mula ron sa kanto hanggang doon pahaba. Tapos isa rin dito pahaba, para hindi sila nagkakaganyan, nagkakaagawan, para pare-pareho silang makakain pagka naglagay ng pagkain. Ayan, ang gagawin ng iba, maghintay na lang pagka umaalis na yung iba rin na pagkabusog na. Yan, pag busog na kasi yan, aalis na yan, papalit naman yung hindi nakakain. Kailangan talaga maluwag. Tsaka yung kainan nila sakto sa halimbawa 100 pirasong manok. Yung haba ng ano nila, kainan nila
pagka kinulang yon sa 100, dito rin maglalagay ka rin sa kabila ng pahaba para lahat sila pagka nagbigay ng pagkain, makakain lahat. Pero yan naman sila, makakain naman lahat yan pagka eto nga, pag busog na yung naunang kumain, aalis na lang yan, tapos babalik yan. Hindi, pag alis ng busog na, pabalik naman yung hindi nakakain. Yan, ganyan sila, parang nagbibigayan din sila. Ayan, nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Kaya doon po sa ating mga OFW na nagbabalak na mag-business ng pagmamanok, ayan, pag uwi nyo, kung halimbawa gusto nyong magmamanok, pag-isipan nyo rin siyempre muna ng mabuti kung kasi siyempre hindi naman natin alam, may may dumarating din ang pagkakataon na sabi nga nila may lugian din dito, swerte lang. Kaya siyempre lakasan lang ng loob tsaka determinasyon sa pag-aalaga. Kung anong gusto mong pasuking business, kailangan may determinasyon ka. Ayan, kagaya na to, pagmamanukan, alam natin na parang sugal din ang mangyayari sa atin dito. Kaya pray lang tayo kay Lord na sana gabayan niya ang ating mga alaga. At saka ano pala mga kaibigan, mula nung pagdating sa akin ng mga alaga kong itong chicken, nakalista yung ano natin, yung mga ginagastos. Tapos mula sa vitamins, tsaka yung mga kainan nila, nakalista lahat yan. Para pag harvest natin, malalaman natin kung may tutubuin ba tayo, may kikitain ba tayo, di ba? Para maliwanag. Ayun, nakalista yung mga ginastos ko. Tapos pagka na-harvest na, yung total ng kikitain natin, i-minus natin yung ginastos naman natin lahat-lahat dito sa ating pag-aalaga ng manok. Kaya makikita natin kung talagang kikita ba tayo. Diba? Okay, maraming salamat mga kaibigan. Sana nabigyan ko kayo ng kunting kaalaman dun sa ating mga OFW na nais mag-alaga ng manok. Maano lang talaga, sa lalong-lalo na sa unang araw, yung pagdating ng sisiw sa atin. Mula pagdating ng sisiw hanggang 1 linggo, talagang napaka-alagain yan. Kasi siyempre maglalagay ka ng heater. Iano mo yung tamang temperature na kailangan ng ating mga sisiw. Yan. Ako mga kaibigan, 2-3 beses ako gumigising sa gabi. Kasi ang ginagawa natin, yung heater natin, lata lang na may uling. Kasi wala kasing darak ng palay dito sa amin, malayo ang bibilhan. Kaya sana kung may darak lang, yung nakikita ko sa mga farming na ginagamit nilang heater, medyo matagalan bago mawala ang init kung may darak tayo ng palay. Kasi ang ginagawa doon, maglalagay ng uling, sisindihan, pagka nagbaga na, tatakpan ulit, bubuhusan ulit ng darak ng palay. Tapos yun, tumatagal yun ng mga 5 oras hanggang 6 na oras. Kaya halos magdamag na sana yun. Pero itong kasing ginagawa natin, uling lang sa lata. Kaya sa akin talaga po, sakripisyo talaga. Dahil 3 beses ako gumigising sa gabi. Ano lang naman yon, mula umpisa pagdating ng broiler natin hanggang 1 linggo. Kaya 4 na araw na kailangan i-maintain mo yung heater na kailangan ng mga sisiw natin. Ayan, kasi nangangailangan pa sila ng init dahil yung mga broiler nga, yung mga sisiw, wala pang
balahibo, kaya kailangan talaga nila ng init ng katawan. Ayan, pero pagka nakadalawang linggo na sila mga kaibigan, yan, medyo maluwag ka na, makakahinga ka na ng konti. Ang ano na lang, i-maintain mo na lang yung pakain sa kanila. Ayan, okay lang, simple lang na trabaho yan. Kung determinado kang mag-alaga ng manok, gawin mong business ang pagmamanok, kailangan talaga sakripisyo. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Sana nabigyan ko po kayo ng konting kasiyahan at konting kaalaman. Although ako nangangala pa rin ng kaalaman kasi bago pa lang ako dito sa pag-aalaga ng manok, kailangan ko pa rin kumalap at matutunan ko pa rin yung iba na mga kailangan ko para maiwasto natin yung tamang pag-aalaga ng ating mga alagang manok. Ayan po mga kaibigan, maraming po salamat sa pag-harvest ko. Doon ko po i-reveal sa inyo kung magkano po ang ating ginastos at kung magkano naman ang ating kikitain. Okay, maraming po salamat at magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye bye po and God bless. Thank you.